Biglang sumagi sa isip ni Daniel ang nakaraan. Matagal na siyang inaasar at binubuli ng kanyang mga kababaryo simula pagkabata dahil mahina siya at lampa. Madalas nadadapa at nagkakamali sa maraming bagay. Ngunit nagsumikap pa rin siyang matutong makipaglaban kahit nag-iisa na lang siya sa buhay. Pinag-aralan niya kung paano makipaglaban at kung ano ang tamang paghawak ng espada. Nag-self-train siya sa loob ng maraming taon. Nagsumikap siya sa sarili. Marami siyang pinagdaan ng hirap at sakit dahil dito, ngunit hindi siya sumuko hanggat hindi niya nakakamtan ang papuri ng mga taong nais niyang makuha. Bagaman buong buhay niya ay inialay niya na sa mga ensayo at mahihirap na pagsasanay, ay pakiramdam pa rin niya ay hindi siya nababagay sa mga ganitong larangan ng paligsahan. Tanging malalakas lamang at may malalaking katawan ang naaangkop dito. Hindi ang katulad niyang lampa at mahina. Patuloy sa pagmumuni-muni si Daniel nang mahimasmasan siya sa ingay ng mga tao at napagtantong nasa loob na pala siya ng arena. Siya na ang pangwalong kalahok na sasabak sa laban. Tumingin sa kalaban si Daniel. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan dahil isang malaking mama na may bruskong katawan ang makakaharap niya. Isa itong barbaro na taga-Mercia na may record ng pandudukot at pagpatay sa mga biktimang nagagawi sa kakahuyan o kuweba kung saan siya madalas makita. Nakasuot ito ng balat ng oso na kulay itim, silver na helmet at may mga ngipin ng hayop na nakaalampay sa leeg niya. Ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa paligsahang pampalakasan. Madaling pumasok ang pera kumbaga at sawa na rin siya sa mga nakakagawian. Gusto niya ang mabilis na kita at alam niyang dito niya yon makukuha. Mas lalo itong natuwa nang malamang si Daniel ang makakalaban. Easy money na para sa kanya. Ilang beses na pinaikot-ikot sa ere ng barbaro ang mahaba nitong espada habang nakangisi kay Daniel. Sinugod niya bigla si Daniel na tila na natiling tuod sa kinatatayuan. Nakaiwas si Daniel sa taghoy ng espada. Kita niya ang ngiti ng barbaro nang muli itong sumugod sa kanya. Sunod-sunod na bayo ang pinatikim ng barbaro kay Daniel. Napapaatras tuloy si Daniel sa impact habang sinasalag niya ang atake gamit ang kanyang dekahoy na kalasag. Todo hataw pa rin ang barbaro. Walang habas nitong pinagpapalo si Daniel hanggang sa tuluyan nitong mapaluhod sa mararahas na atake ng barbaro. Walang humpay na bayo na animoy agresibong gorilya ang nagpabagsak kay Daniel. Tihaya siyang napahiga sa lupa nang undayan siya ng taga. Wasak ang lupa nang makagulong si Daniel palayo sa barbaro. Tumayo siya ngunit lumipad ng pahalang ang espada. Nakatalon si Daniel bago dumikit sa katawan ng dulo ng espada. Napadistansya siya ng ilang metro sa barbaro pero makulit ang damuho. Inatake pa siya at walang tigil na taga ang inabot ni Daniel hanggang sa mapaatras ito sa hilera ng stand. Halos mapunit ang stands nang makaiwas sa atake si Daniel. Bandang likuran ng barbaro si Daniel nang umikot ito at hinawakan ng kanyang singsing na mas lalong ikinabaon ng espada. Sinubukang hugutin ng barbaro ang espada ngunit parang iniipit ito ng mga kahoy. Hindi niya ito mahugot kahit na anong gawin niya. Nagpanik ang barbaro at sinubukang tumakas, ngunit huli na. Pinalo ito sa tuhod ni Daniel. Napaluhod ang kalaban at tuluyang nakatulog nang hampasin ng handle ng espada ang batok nito. Napatitig sa mga tao si Daniel nang sa wakas ay manalo siya sa laban. Unang pagkakataon sa buhay niya na magtagumpay. Tuwang-tuwa siya sa papuri ng mga tao na halos ikatigil ng kanyang oras at ayaw nang putulin ng sandali. Tila hindi maipinta ang saya niya dahil ngayon lamang niya naramdaman ang ganito. Ang pakiramdam ng nananalo. Kung panaginip man ito, ayaw na niyang magising. Ngunit sa kabila ng saya at tuwa, isang pares ng mga mata ang kanina pang nakatitig kay Daniel. Makikita ang gulat niya sa mga mata dahil sa ginawa ni Daniel.
Kitang-kita niya ang buong pangyayari nang gumamit ng mahika si Daniel. Pwes, sino mag-aakala? Masaya si Mang Rigor sa panalo ni Daniel, ngunit tahimik lang si Javier na siyang nakasaksi ng lahat ng ginawa ni Daniel. Walang ibang nakakita sa nangyari maliban sa kanya. Lumabas si Daniel sa arena na dala-dala ang sandata. Lumapit si Mang Rigor at Javier para batiin si Daniel sa panalo. Isang magandang tagumpay para sa'yo. Nakangiting bati ni Mang Rigor kay Daniel. Salamat. Maikling sagot ni Daniel. Kailangan nating gamutin yan. Sabay turo ni Mang Rigor sa napunit na manggas ng binata. Napatitig si Daniel sa braso at saka lang niya napagtanto na nasugatan pala ito ng barbaro. Ayos lang to sa akin, tanggi ni Daniel. Siya nga pala, ang Tío Rigor ko, ang manggagamot ng hukuman. Pakilala ni Javier sa tiyuhin niya. Hinawakan ni Daniel ang sugat sa braso. Dahil dito, nakatawag pansin tuloy kay Mang Rigor ang singsing na suot ni Daniel. Hindi, ayos lang. Daplis lang naman to. Tanggi pa rin ni Daniel sabay umalis na. Hindi na ito napigilan ng magtsuhin at hinatid na lang ng tanaw si Daniel na tila patungo sa tore. Gumagamit siya ng mahika. Bulong ni Javier. Ganon din ang hinala ko. Ang singsing ay may marka ng lumang relihiyon. Kung hindi ko pa napansin yon, ay magtataka na ako kung bakit siya nanalo sa laban. Ang mga gayong singsing ay napakabihira lamang. Ngunit kumikilos sila bilang isang tubo. Isang sangay para sa mga mahiwagang kapangyarihan. Mahabang paliwanag ni Mang Rigor kay Javier. Ibig sabihin, pareho kami ng kakayahan? Tanong ni Javier. Ngunit umiling si Mang Rigor. Wala siyang kapangyarihan, iho. Ngunit ang paghawak ng singsing na tulad nun ay magkakaroon ng malaking kakayahan. Doon siya humuhugot ng kapangyarihan sa singsing na yon. Pahayag naman ni Mang Rigor. Pwes, mas matapang siya sa akin. Gumagamit siya ng mahika sa harap ng mga taong yun. Saad pa ni Javier habang nakangiti. Matapang o tanga? Kapag nalaman ito ni Argo, siguradong ibibitay siya nito ng patiwarek sa harap ng maraming tao. Umalis si Mang Rigor para asikasuhin na lang ang ilang mga sugatan sa arena. Naiwan naman si Javier na may malalim na iniisip. Medyo nakaramdam siya ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Daniel. Pumasok si Daniel sa armory upang isauli ang hiniram niyang armas. Pagpasok sa loob ay nakaramdam ng hapdi si Daniel nang bumuka ang sugat niya matapos hugutin sa bewang ang espada niya. Dahan-dahan niyang nilagay sa sword path ang espada tsaka siya lumabas ng armory nang may taong pumasok sa loob. Nais na niyang gamutin ang sugat niya bago pa ito magka-impeksyon kaya naghanap siya ng lugar na walang tao. Pagkarating niya sa masikip na pasilyo ay dumikit siya sa gilid ng pader at dito niya naisipang gamutin ang sugat sa braso sa pamamagitan ng mahiwaga niyang singsing. Napadaing sa sakit si Daniel nang magsimulang maghilom ang sugat niya. Animoy pinlansya ang balat niya nang mag-usok ang singsing sa braso niya. Subalit naglikha ito ng maikling liwanag na siyang nakaagaw ng pansin sa mga gwardyang kasalukuyang napadaan sa bahaging pasilyo na yon. Hoy! Ano yan? Sinugod ng dalawang gwardya si Daniel at nahablot siya ng isa. Siniko ito ni Daniel kaya nakatakas siya sa gwardya. Ngunit nahulog sa sahig ang kanyang singsing nang hindi niya namamalayan. Gumulong ang singsing ni Daniel at na-stuck ito malapit sa pader. Patuloy na hinabol ng mga gwardya si Daniel. Subalit bigla itong nawala sa paningin nila nang makapagtago si Daniel sa isang sulok ng aklov. Lumabas si Daniel nang makalagpas ang mga humahabol na gwardya. Matapos nito'y umuwi agad si Daniel sa tinutuluyang bahay. Isinara niya ang pinto pagkarating niya at tinignan ang sugat sa braso. Ngunit dito niya napag-alaman na nawawala pala ang singsing niya. Nagulat si Daniel nang biglang tumunog ang kampana ng babala
matapos mai-report ng mga gwardya ang nakita nila. Sa may pasilyo ay tinitignang mabuti ni Haring Argo ang itim na marka ng paso na naiwan sa pader kung saan idinikit ni Daniel ang kanyang katawan. Maaring ito ay gawa ng mahika. Teorya ng hari habang sinusuri niya ang mga marka sa pader. Hindi ka dapat magmadali, kamahalan. Marahil ay may iba pang paliwanag dito. Sabat naman ni Mang Rigor, nakahalili ng hari sa pagsiyasat sa nangyari. Kasama nito si Javier na tahimik lang na nakatayo sa tabi ni Mang Rigor at tila may kutob na sa nangyayari. Ano pang paliwanag ang maaari nating isipin dito? Ang ulat ng mga gwardya ay nakakita sila ng hindi natural na liwanag ng ilaw. Ang init nito ay napakatindi nang maramdaman nila ito sa pahagi ng pasilyong ito. At ang markang ito ang magsusuporta sa kanilang mga pahayag. Wika ni Haring Argo. Medyo galit ito dahil nalusutan na naman ng mga mahikero ang kanyang iniingatang kaharian. Pero mukhang matagal na ang markang yan, kamahalan. Tsaka napagmasdan bang mabuti ng mga gwardya ang lalaking to? Saad ni Mang Rigor. Natigilan naman sandali ang hari. Hindi, masyadong madilim. Sabay talikod ni Haring Argo. Dito napansin ni Mang Rigor ang kumikinang nabagay sa sahig sa bandang paanan ni Haring Argo. Lumapit ang matanda. Nakapanghihinayang naman. Wala akong makitang ebidensya ng mahika dito. Sambit ni Mang Rigor habang pasimpleng nilalapitan ang kumikinang nabagay sa sahig. Pinagmasdan niyang mabuti at napagtanto niyang isa itong singsing. Napalingon sa kanya si Haring Argo. Pero may kakaiba itong amoy. Paano mo may papaliwanag yun? Tanong pa ng hari. Aba, baka galing yan sa tindahan ng butil. Ito ay isang trigo ng palay. Ginagamit nila ito sa paggawa ng serbesa. Umikot si Mang Rigor sabay pasimpleng pinulot ang singsing sa sahig. Nagtitimpla sila? Saad ni Haring Argo. Malamang po, kamahalan. Dahil nagbibigay ito ng isang espesyal na lasa. Medyo nawala ang pagdududa sa isipan ni Haring Argo. Mabuti naman kung ganun. Bueno, ikaw nang bahala rito at maghahanda ako para sa susunod kong laban. Sabay tango ni Haring Argo at umalis na. Umuwi na rin sa bahay si Mang Rigor matapos ang pagsisiyasat sa lugar. Bago pumasok ay kinuha ni Javier ang singsing ni Daniel tsaka pinagmasdan niya itong mabuti. Ito'y malinaw na galing kay Daniel. Batay sa pamamagitan ng marka ng paso at ang amoy nito ay merong isang lumang dasal noon na ginagamit sa paggamot sa sugat. Ito'y isang krudo na kilalang mabisang paraan upang mapahilom agad ang sugat. Pinapainit nito ang balat para patuloy na dumaloy ang dugo sa mga ugat. Paliwanag pa ni Mang Rigor. Yung balikat niya sa kaliwang braso? Kung ganun, hindi na nakakagulat kung ayaw niyang ipagamot sa'yo. Uwi ka naman ni Javier. Kailangan mo siyang kausapin bago pa mahuli ang lahat. Mungkahi ni Mang Rigor. Lumipas ang ilang oras. Habang umuulan sa labas ay pinuntahan ni Javier ang inuupahang kwarto ni Daniel sa bahay inuman. Kumatok si Javier sa pinto ng kwarto ni Daniel. Ilang mga kaluskos ang narinig ni Javier sa loob ng silid. Sino yan? Tanong ni Daniel na nakaupo sa isang sulok ng pader. Pumasok naman si Javier. Ako to, si Javier. Pumunta ako rito upang makita ka at kamustahin. Sagot ni Javier. Ah, ganun ba? Ayos lang ako. Wika ni Daniel. Pwede bang tignan? Saad naman ni Javier. Wala ring makikita. Ani Daniel na mukhang alam na ang tinutukoy ni Javier. Noong lumaban ka kanina, yun ang isang laban na hinangaan ko sa buong buhay ko. Totoong sabi ni Javier sabay umupo sa kama ni Daniel. Talaga?
Medyo gumaan ang pakiramdam ni Daniel dahil sa papuring natanggap kay Javier. Para sa isang taong katulad mo, kayang talunin ng isang lalaking ganon. Sigurado akong maraming taong mag-iisip na gumagamit ka ng mahika. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko to sasabihin sa kahit kanino. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Javier at diniretso na agad niya si Daniel. Mabilis na napatayo naman si Daniel sa sinabi ni Javier. Hindi ako gumagamit ng mahika. Ngunit inilabas bigla ni Javier ang singsing ni Daniel. Hindi mo ako kailangang katakutan. Taglay nito ang marka ng lumang relihiyon. Saan mo to nakuha? Wika ni Javier, sabay bato ng singsing kay Daniel. Nasalo ito ng binata. Sa tatay ko. Pero iniwan na niya ako. Malungkot na napayuko si Daniel. May kapangyarihan ba siyang gaya mo? Tanong naman ni Javier. Mahinang tumango si Daniel. Isa siyang matalinong tao, ngunit hindi niya sinaklaw ang mahika. Nangako siyang hinding-hindi niya ito gagamitin. Natatakot siya. Sa tuwing napag-uusapan namin ng tungkol dito ay umiiwas siya. Ayaw niya itong pag-usapan. Hindi ko alam ang rason niya. Pahayag ni Daniel. Bakit naman? Usisa pa ni Javier. Natatakot siya na baka malaman ni Argo at matuklasan na isa siyang salamangkero. Kahit noong inatake siya ng 3 lalaki, hindi pa rin niya to ginamit. Salaysay ni Daniel. Taga dito din pala ang tatay mo? At ganun ba rin siya namatay? Medyo nalungkot si Javier, pero humanga siya sa tatag ng ama ni Daniel. Mas pinili pa nitong kontrolin ang sarili kesa gumamit ng mahika para manakit ng kapwa. Hindi ako magiging katulad niya. Pangako ni Daniel sa sarili, sabay umiling-iling kay Javier. Dahil gusto mong ipagmalaki kung sino ka? Kung ano ang kaya mo? Sambit ni Javier. San ba pupunta ang usapang to? Medyo inis na sinuot ni Daniel ang kanyang singsing. Ipinapaalala mo lang sa akin ang isang taong kilala ko. Tura ni Javier. Sino naman? Seryosong tanong ni Daniel. Iniligtas mo ang buhay ko at sinusubukan kong iligtas ang buhay mo. Kailangan mong umatras mula sa paligsahan. Wika ni Javier. Ito'y isang bukas na kompetisyon. Dapat mong gamitin ang anumang kakayahan na meron ka. Sagot naman ni Daniel. Dapat, may kasanayan ka sa pakikipaglaban. Hindi ka naman eskrimador o kabalyero eh. Ang ibig kong sabihin, ang pakikipaglaban ay hindi mo talento, Daniel. Lumalaban ka dahil may mahika ka. Saad ni Javier. Natahimik naman sa sandali ang binata. Bakit? Masama bang gamitin ko to? Wika pa ni Daniel. Tumingin si Javier sa mata ni Daniel. Dahil bawal. Sambit ng nag-aalalang binata. Kung walang mahika, wala akong laban. Iniisip ng mga tao na maaari nilang sipain ang dumi sa aking muka. Puno ko ng paghihirap sa buhay. Tanging ang singsing na lang ang nagtatanggol sa akin. Litanya ni Daniel. Hindi ka mahina. Espesyal kang tao, Daniel. Pasigaw na sabi ni Javier. Kaya hayaan mo kong patunayan yon. Saad ni Daniel. Napabuga ng hangin si Javier. Kung patuloy kang gagamit ng mahika dito, mahuhuli ka. Ipapapatay ka ni Argo. Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nang pumasok sa kwarto ang 2 pang lalaki at lumayo si Daniel kay Javier. Kinabukasan, sumabak muli si Haring Argo sa laban. Ito na ang ikalawang yugto ng torneo. Kung sino man ang mananalo dito ay siyang papasok sa huling round ng labanan. Tulad ng dati, nakabihis pa rin ng body armor si Haring Argo habang ang panlabas na kasuotan niya ay nakalarawan ang marka o simbolo ng kaharian. Suot pa rin niya ang kanyang helmet protector habang tangan-tangan ang paboritong espada. Sa pagtugtog ng trumpeta ay sinimulan na ang ikalawang round. Isang lalaking matangkad na naka-fully armor ang makakaharap ni Haring Argo. May dala itong mahabang sibat
na may dual blade sa dulo ng iron tip nito. Gawa sa silver ang chainmail ng lalaki. Purong metal ang rim protector nito. Ang kanyang helmet ay gawa naman sa tinunaw na tingga at ginto, kaya masasabing fully protected ito ng kanyang baluti. Mga mata lang ang nakikita sa lalaki subalit nanlilisik ang mga itong nakatitig kay Haring Argo. Halatang may galit ang lalaki sa hari dahil panay ang sugod kay Haring Argo at walang habas ang binibitawang mga atake. Tumusok sa ulo ang lalaki. Nakailag si Haring Argo sabay bitaw ng counter strikes. Nakailag din ang lalaki at sumundot naman sa tagiliran. Nakayuko si Haring Argo subalit sinundan siya ng 4 na sunod-sunod na pagtuhog sa kaliwat kanan ng katawan niya. Animoy sumasayaw ang katawan ni Haring Argo habang iniiwasan niya ang mga atake. Tumuhog sa binti ang lalaki. Ginalaw ng hari ang paa niya sabay wasiwas ng espada niya. Napatingala sa ere ang lalaki at muntik nang maputulan ng leeg. Subalit naging agresibo na rin sa mga atake ang hari at sinundan pa ng isa pang hiwa sa leeg. Natanggal ang helmet ng lalaki nang sipain ito ni Haring Argo sa muka. Napasigaw ang lalaki nang bumagsak itong nakatihaya sa lupa habang tinatakpan ng mga kamay niya ang sugat sa leeg nito. Suko na ito kaya itinigil na ni Haring Argo ang laban. Nagsigawan ang mga tao nang manalo muli sa laban si Haring Argo. Tinanggal niya ang helmet sa ulo habang pinapaikot-ikot sa kamay ang espada niya. Tuwang-tuwa ang mga manonood sa pinakita niyang husay at galing. Talagang pinatutunayan niya sa lahat na wala pa rin siyang kupas hanggang ngayon sa kahit anong larangan ng pakikipaglaban. Sumunod na sumabak si Prinsipe Jericho sa ikalawang round nang lumabas sa arena si Haring Argo. Nagkita sila sa entrance ngunit hindi sila nagpansinan. Nagkibit balikat lang na pumunta si Jericho sa loob ng arena habang naghihintay ang isang maliit na mama na may helmet na katulad ng Vietnamese warrior. May bitbit itong matalas na espada at may suot na isang katad ng visor sa kanyang balikat. Sa pagtugtog ng hudyat, nag-fighting stance agad ang dalawa sa gitna ng arena. Nagmistulang kumilos ang lalaki nang dahan-dahang inikutan si Jericho. Nakahawak itong mabuti sa sandata. Maya-maya ay biglang sumugod ang lalaki habang nakadiretso ang espada kay Jericho. Nakailag si Jericho nang makapihit sa kaliwa pero sinundan siya ng espada. Umiwas siya sabay kinabig ang espada. Na-outbalance ang lalaki sa ginawa ni Jericho. Muntik na itong maslide sa lupa pero naagaw agad nito ang balanse at umatake itong muli. Pinuntirya ang dibdib ni Jericho. Napabend na umiwas ang katawan ni Jericho at nablock ang atake. Nagpatigasan sa close quarter sword ang dalawa. Nagsasalpakan ng talim ng kanilang mga espada. Sagitsit sa hangin ang palitan nila ng atake na halos hindi masundan ng mata ng mga manonood. Maliksing kumilos ang katunggali ni Jericho dahil may kasanayan ito sa martial arts at acrobatic din ang katawan. Mabilis itong nakakasabay kay Jericho kahit doble na ang bilis ng prinsipe. Ilang sunod-sunod na straight ang pinakawalan ng lalaki. Mabibilis at walang hinto sa pagbayo ng mga atake. Yung tipong humihiwa lang ng mangga. Napapaatras tuloy si Jericho sa pagiging agresibo ng kalaban. Biglang tumalsik si Jericho sa stance nang pigilan niya ang strike. Isang unday sa ulo at natanggal ang helmet ni Jericho. Tumilapon ito sa mga tao. Nakakapit si Jericho sa stands ng arena. Tumingin ito sa kalaban na nakangisi lang sa kanya. Huminga ng malalim si Jericho. Dumistansya siya at inikutan ng katunggali. Sumugod bigla ang lalaki. Nagbitaw ng mararahas at mabibilis na mga taga. Panay salag habang umaatras si Jericho. Kinokontrol niya muna ang sitwasyon. Nakahanap ng butas si Jericho at sumundot siya sa dibdib ng lalaki. Nahablot ang kamay ni Jericho sabay lumipad ang isang sipa patungo sa pisngi ni Jericho. Tumalsik ng ilang metro si Jericho pero hindi ito bumagsak. Sumugod muli ang kalaban at nagtapo ng hiwa.
Na-block ito ni Jericho sabay kinross niya ang braso. Biglang binuka at tumama ang siko niya sa ilong ng kalaban. Napatingala ang kalaban, ngunit hindi nito napansin ang kasunod na wasiwas ni Jericho. Bumagsak ang kalaban nang mahiwa ang dibdib nito paakyat sa muka. Sa isang mabilis na counter slash, natapos ang laban. Napapalakpak ang mga tao sa tagumpay ni Jericho. Natutuwa sila dahil parehong nanalo ang mag-ama sa kanilang mga laban. Ilang sandali pa ay pumunta si Jericho sa malaking tolda. Tinapon niya ang guwantes niya sa mesa nang biglang pumasok si Haring Argo upang batiin siya. Tinusok nito sa lupa ang espada. Nakita mo na ba kung sinong makakaharap mo sa susunod na laban mo bukas? Mukhang kailangan mo uling magsanay. Uwi ka ni Haring Argo, ngunit hindi ito pinansin ni Jericho. Pwes, talagang inabangan to ng mga tao. Ganon din ako. Alam kong magiging patas ang laban. Sabat ni Raya, nakakapasok lang sa loob. Kinuha niya ang isang pitsil sa lamesa at binuhusa ng isang basong tubig. Nakangiti niya itong inabot sa kanyang ama. Lumabas si Jericho nang hindi pinapansin ng dalawa. Tila wala siyang ganang kausapin ng mga ito at hindi rin siya masayang marinig yon kay Raya. Lumapit sina Yugo at Tinding kay Daniel nang makita nila ito na mag-isang naglalakad sa training grounds na may bitbit na kalasag. Parang ikaw na yata ang makakalaban ko sa susunod. Hinarangan agad ni Yugo si Daniel. Pasensya na, alis na ako. Sagot ni Daniel. Pinigilan siya ni Yugo na seryoso ang muka. Pwede mo ba akong paraanin? Pakiusap ni Daniel. Binuksan ni Yugo ang jacket at nakita ni Daniel ang sari-saring armas na nakasabit sa katawan ni Yugo. Lahat ay nakamamatay. Gusto kong tulungan mo akong magdesisyon kung alin sa mga to ang gagamitin ko para paslangin ka. Sabay tawa ni Yugo. Hinayaan na nilang makadaan si Daniel na medyo nakasalumbaba ang muka. Napansin siya ni Javier na nakaupo lang sa isang lamesa. Pumasok si Daniel sa arena. Tumayo si Javier para panoorin ulit ang laban ni Daniel. Nakita niya ang tiyo rigor niya na nakatayo sa may gilid ng stands. Tumabi siya rito. Nagsigawan ng karamihan nang makapasok na si Daniel sa loob. Sumaludo si Daniel sa mga manonood. Walang mapaglagyan ng saya niya habang nakikitang tuwang-tuwa sa kanya ang mga tao. Nakatalikod ito na nakataas ang kalasag at espada, kaya hindi rin namamalayan na tumatakbo pala si Yugo para salakayin siya. Isang malakas na hataw ang sumalubong kay Daniel nang hampasin siya ng palakol ni Yugo. Mabuti na lang ay naiharang niya ang kalasag. Sunod-sunod na taga ang pinakawalan ni Yugo na tila gigil na gigil kay Daniel. Napaatras si Daniel sa mga agresibong atake ni Yugo. Naidiin siya ni Yugo sa helera ng stands kung saan hinawakan siya ni Tinding mula sa likuran at nilak ang mga braso niya. Kamusta bata? Nakangising sabi ni Tinding. Sinubukang magpumiglas ni Daniel. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Tinding kaya hindi siya makawala. Ngumisi si Yugo na nakatayo lamang sa harap ni Daniel. Halatang kumpiyansa ito nang binitiwan ng palakol at humugot ng isang punyal na nakasukbit sa kanyang binti. Lumapit ito para saksakin si Daniel. Ngunit dali-daling ginamit ni Daniel ang mahika ng singsing para ihagis si Yugo sa malayo. Napabulagta si Yugo. Napasigaw sa sakit si Tinding nang iuntog ni Daniel ang ulo kay Tinding. Umikot ang paningin ni Tinding. Ni halos wala siyang makita nang mag-crack ang buto nito sa noo. Napasandal ito sa upuan na animoy langung-langu sa droga sa sobrang tindi ng pagkahilo. Natakot agad si Yugo nang lumapit si Daniel. Gumapang itong lumalayo sa binata, subalit naabutan siya nito at isang saksak ang tinamo sa likod ni Yugo. Pilit na gumagapang si Yugo para tumakas pero walang habas at tigil siyang pinagsasaksak sa likod ni Daniel ng punyal.
Napahiyaw ang mga tao nang masaksihan nila kung paanong pinatay ni Daniel si Hugo. Napatulala si Daniel habang lumalayo siya sa bangkay ni Hugo. Halos di siya makapaniwala sa nagawa niya, pero imbis na kasuklaman, natuwa pa ang mga tao sa kanya. Kita niya kung paano siya palakpakan at purihin ng mga to. Hindi umimik si Daniel. Ito ang unang beses na makapatay siya ng tao. Ang unang beses na mabahira ng dugo ang kamay niya. Hindi niya alam ang gagawin. Animoy tumigil ang oras sa paligid niya. Wala siyang marinig na ingay maliban sa mabilis na pagkabog ng dibdib niya. Tila nakakaramdam siya ng ginaw. Nanginginig siya. Parang pakiramdam niya ay tinutusok ng karayom ang puso niya sa labis na konsensya. Malayo ang tingin ni Daniel habang nakaupo ito sa bench ng armory. Sumasagi pa rin kasi sa isip niya ang nangyari. Nilapitan siya ni Javier at sumandig ito sa pader sa tabi ni Daniel. Hindi pa ako nakapatay ng tao. Gusto ko lang maramdaman kung anong pakiramdam ng ginagalang. Umupo si Javier sa tabi niya. Pero ang ganitong pakiramdam, parang isa na akong mamamatay tao. Pero hindi. Hindi ako ganito. Sambit pa ni Daniel. Kailangan mo nang bumitaw. Seryosong payo ni Javier. Napatingin dito si Daniel. Yan nga ang gagawin ko. Saad ni Daniel at umuwi na siya para mag-impake ng mga gamit. Subalit isang bagay ang hindi niya inaasahan na madadatnan niya sa kanyang tinutuluyan. Pagkapasok niya sa bahay inuman, nadatnan niyang nagkakasiyahan ng mga tao sa loob. Tila may okasyong nagaganap. Pagkalingon nila kay Daniel ay sinalubong nila ito ng masigabong palakpakan na ikinataka naman ni Daniel. Tila tuwang-tuwa ang mga ito sa pagdating niya. Ayan na siya! Wika ng lasenggo. Lumapit si Daniel ngunit nagulat ito nang hinawakan siya sa balikat ng isang lalaki. Kasunod ang isang matandang lalaki na tinapik siya sa balikat na tila proud na proud sa kanya. Kinamayan pa si Daniel ng isa pang lalaking nakaupo sa bilog na mesa. Nagtataka pa rin si Daniel. Hindi alam kung anong nangyayari. Pagkalapit niya kay Julio, ay inabutan siya ng isang basong inumin. Tara, magsaya tayo! Sigaw ni Mang Julio at nagkampayan ng mga baso ang mga lasinggero sa tavern. Sabay-sabay silang uminom, masaya at nagbubunyi sa tagumpay ni Daniel sa laban. Oy, si Daniel! Anak ko yan! Sambit ng lasing. 3 tagay kay Daniel! Sundot pa ng isa. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Sigaw ng mga lasenggo. Nasiyahan si Daniel sabay lagok ng alak. Parang napalitan ng saya ang kanina'y konsensya na bumabagabag sa kanya. Naglaho ang guilt niya sa sarili at tila nagkaroon ng kulay ang madilim na bahagi ng mundo niya. Pakiramdam niya ay nabigyan siya ng direksyon at napagtanto kung ano ang layunin niya sa buhay. Tila nagtatampo naman si Jericho sa loob ng silid habang hinahasang mabuti ni Javier ang espada ni Jericho sa mesa. Anong gagawin ko, Javier? Kung lalabanan ko bukas ang aking ama sa paraang makakaya ko, maaaring mapahiya siya sa harap ng mga tao. Ang mas malala, baka masugatan ko siya o kaya mapatay. Medyo magulo ang isip ni Jericho na nakasalumbaba sa ibabaw ng lamesa. Alam kong hindi siya aatras. Determinado siyang patunayan ang sarili niya sa laban. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan siyang manalo. Mungkahi naman ni Javier. Hindi ko na kailangang magtiis. Meron ka bang ideya kung ano ang pakiramdam na mamuhay kasama ang isang lalaki na palaging iniisip na siya ang pinakamahusay? Saad ni Jericho. Napabuntong hininga si Javier. Ay, medyo nakakairita nga ang ganun. Sagot ng binata. Kinabukasan, nakatayo na si Prinsipe Jericho sa gitna ng arena
at nakaharap sa mga tao na nasa stands habang hinihintay ang pagdating ng kanyang ama sa arena. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang trumpeta nang dumating sa entrance gate si Haring Argo. Pumasok ito sa bakal na pinto habang kinakawayan ang mga tao na nagkakagulo sa stands. Kita ang excitement at pagkasabik ng manonood dahil sa unang pagkakataon ay maglalaban ng mag-ama sa loob ng arena. Dito masusukat kung sino ang pinakamahusay na mandirigma sa dalawa at dito rin malalaman kung sino ba talaga sa kanila ang magaling sa larangan ng pakikipaglaban. Lumapit si Haring Argo kay Prinsipe Jericho at tumayo sa harap ng entablado ng nakangiti. "Galingan mo," sambit pa ni Jericho. Ikaw din. Sana matalo mo ako. Kalmadong sagot ni Haring Argo habang nakangiti pa rin. "Huwag ka masyadong kumpiyansa," wika ni Jericho. Nakangiting umupo si Prinsesa Raya sa entablado. Halatang excited na rin ito at di makapaghintay dahil makikita niya na rin sa wakas kung paano magpatayan ng mag-ama sa harap niya. Kung paano magtaasa ng ihi. Kung paano magpakitang gilas sa marami para mapatunayan ang kanilang mga sarili sa mga tao.